Isipin mo to, may isang babae sa harap mo. Maganda, mataas ang tingin sa sarili, sanay siyang habulin. At sa loob ng ilang segundo, kaya niyang palabasin na mas mababa ka, mas maliit, mas desperado, mas madaling kontrolin. At karamihan ng lalaki, diyan agad bumabagsak. Hindi dahil pangit sila, hindi dahil kulang sila, kundi dahil naniniwala sila na totoo ang ego na ipinapakita sa kanila. Pero ito ang hindi alam ng karamihan. Yung sobrang taas niyang confidence, yung aura niyang parang untouchable, yung attitude niyang parang ikaw ang kailangan magpursige, madaming beses, ilusyon lang lahat ng iyon. Isang psychological game. At sa oras na makita mo kung paano talaga ito gumagana, mawawala ang takot mo. Bigla mong makikita na ang babaeng akala mong imposibleng lapitan, tao lang din. May insecurities, may doubts, may kahinaan. Dito sa Hidden Truth PH, matututunan mo kung paano basagin ng ego, alisin ng power struggle, at bakit ang pinakamalakas na lalaki hindi kailanman nakikipaglaro sa larong kontrolado ng babae. Dahil kapag nakita mo ang totoo, hindi mo na siya titigilan. May kita mo lang ang pader na kinakatakutan ng karamihan, karton lang pala. Ang video na ito ay para sa self-awareness at self-protection lamang. Hindi ito panawagan para manipulahin o saktan ng ibang tao. Alamin ang dark psychology tactics para hindi madaling mamanipulate sa relasyon, trabaho o pang-araw-araw na buhay. Gamitin ito ng responsable at may tamang ethics. Isang bagay na sobrang nakakainis dati para sa akin tungkol sa mga babae, which is yung ego nila. Dati, pilit kong ginagampanan yung role ng self-confident na lalaki, yung tipong high value man, yung astig, yung alpha kuno. Pero sa tuwing nasa tabi ako ng magandang babae, parang nilalamon ako ng sobrang taas niyang tingin sa sarili. Hanggang sa dumating yung araw na may narealize ako. Lahat pala ng effort ko, sayang lang. Kasi yung ego na kinakatakutan ko, hindi pala totoong pader. Cardboard lang. Isang konting tap lang, babagsak din mag-isa. Kaya makinig ka na mabuti. Dahil ang ituturo ko sa iyo ngayon, isa sa pinakamalupit na sikreto na pwede mong malaman tungkol sa psychology ng babae. Pag nagets mo to, hindi ka na ulit matitinag sa kahit gaanong kalakas na aura. Unang bagay na kailangan mong maintindihan, yung ego na akala mo sobrang powerful, wala yan. Simula pagkadalaga ng babae, sanay na siyang hinahabol. Sa social media, sa kalsada, sa bars, at kahit saan. Paulit-ulit niya nakikita kung paano siya habulin ng mga lalaki. At dahil doon, unti-unti niya na-absorb ang idea na siya ang prize, na gusto siya ng lahat. Ito ang golden rule. Ang babaeng sobrang taas ng ego, madalas, siya pa yung pinaka-insecure. Oo, pwedeng confident siya sa trabaho, sa school, sa career, pero pagdating sa dating at relationship, diyan lumalabas ang tunay na insecurities. Kasi alam niya, maraming lalaking lumalapit hindi dahil sa personality niya, kundi dahil sa itsura niya. Alam niyang looks ang pangunahing dahilan ng atensyon, at doon nagsisimula ang takot. Kasi kahit gaano siya kaganda, may insecurity pa rin siya sa sarili niyang appearance. Kaya napapaisip ka, bakit sobrang gastos sa makeup, sa damit, sa filter, sa 100 pictures bago mag-post? Simple lang, dahil sa validation. Dahil deep inside, hindi rin siya fully secured sa sarili niya. Kaya tandaan mo to, kapag may babaeng sobrang laki ng ego, huwag mo agad isipin na mas mataas siya sa'yo. Madaming lalaki kasi dito natatalo. Sa isip pa lang nila, binibigyan na nila ng superiority yung babae. At pag nangyari yun, talo ka na agad. Pero ang totoo, yung ego niya, performance lang. Parang shield, acting lang, testing lang, hindi realidad. At kapag nakita mo yun, hindi ka na magiging audience sa palabas niya. Hindi ka na basta-basta matitinag. Ngayon, paano mo babasagin ng ego? Simple lang, wag mo labanan, wag mo depensahan sarili mo, wag ka ring matakot, i-ignore mo. Kapag nagpakawala siya ng linya, gaya ng, ang daldal mo naman, wala akong time. You're not my type. Karamihan sa lalaki, nagpapaliwanag agad, maling galaw. Yung iba naman, napipikon at bumabawi ng insulto. Mali rin. Bakit? Kasi pareho lang kayong nahulog sa laro niya. Nakipag-engage ka pa rin sa ego. Ang tamang move, tignan mo yung ego niya bilang ilusyon. At tratuhin mo na parang walang big deal.
Doon siya mawawalan ng power. Dahil ang ego, nabubuhay lang kapag naniniwala ka. Kapag hindi mo pinatulan, unti-unti yan bumabagsak. Halimbawa, ininsulto ka niya. Ang pangit ng ugali mo. Imbis na ma-offend, sabihin mo, tama, hindi talaga maganda ang ugali ko. Boom! Anong nangyari? Hindi ka nasaktan, hindi ka nagalit, hindi ka nag-defend. Nakita mo lang na walang epekto. At doon, siya mismo mawawalan ng kontrol. Tandaan mo, ang tunay na malakas na lalaki, hindi basta naapektuhan na opinyon ng taong kakakilala lang sa kanya. Kapag solid ka sa sarili mo, walang ego ang kayang gumiba sa'yo. At sa bawat pagkakataon na gawin mo yun, matatawa siya, maniwala ka. At once na napatawa mo siya, tapos na, patay ang insulto, basag ang ego. At tandaan mo, hindi ka niya basta makakalimutan. Matagal ka mananatili sa isip niya. Ngayon, ito'y pangalawang klase. Ito ang pinaka-common. Tinatawag natin ito, superior. Kasi karamihan sa magagandang babae, hindi ka na kailangan insultuhin. Ang ginagawa nila, inaangat nila ang sarili nila, tapos, hihintayin kung yuyuko ka. Mga linya gaya ng, mapili ako. Madaling mabol sa akin ang mga lalaki. Hindi ako basta nagbibigay ng number. Hindi ako madalas kumakausap na gaya mo. Anong ibig sabihin ng mga ito? Pinaparamdam niya na nasa taas siya at gusto niyang makita kung papayag ka. At karamihan ng lalaki, umuoo agad. Kapag bigla kang nag-effort para patunayan ang sarili mo, sumang-ayon ka na. Tinanggap mo na siya ang superior at performer ka lang. Yan ang superior. Siya mismo ang nag-ayos. At karamihan ng lalaki, kusang lumuluhod. Pero tandaan mo ito, ilusyon lang ang ego. Ibig sabihin, fake din ang superior. Siya lang ang nagbibigay niyan dahil walang kayang mapaamo siya. Kaya ang best move, wala. Oo, wala. Kapag natipil niya sa sarili niya ang superiority, dead ma lang. Parang wala siyang sinabing espesyal. Parang wala siya sa presence. Sabi niya, mapili ako sa kinakausap. Sagot mo, okay. Tapos move on. Ibang topic agad. Ganun lang. Dahil sa isip niya, sanay siya na kapag sinabi niya yun, mas lalo kang magpapakitang gilas. Pero kapag hindi, doon naguguluhan. Doon nagsisimulang mabasag ang ilusyon. Halimbawa, hindi ako madalas umuusap ng strangers. Sagot mo, same. Simple, pantay kayo. Walang pressure, walang validation, walang paghabol. At dito nagsisimula ang tunay na usapan. Hindi ka contestant, hindi siya trophy. Dalawang tao lang kayo at yan ang sumisira sa superiority o superior. Ngayon, may pangatlong type tayong ibabahagi, ang pader. Ito yung tipong, okay, yeah, cool, one word replies. At dito kadalasang nasisira ang lalaki. Kasi kapag tahimik siya, nagpapanik ka. Bigla kang nagiging interviewer. Talaga saan ka? Anong word mo? Question after question. At habang ginagawa mo yan, lalo kang lumiliit. Lalong kumakapal ang pader niya. Pero ito ang sekreto. Hindi tungkol sa'yo ang pader. Difficult mode lang niya yan. Sanay siya sa lalaking humahabol. Sanay siya sa lalaking trying hard. Kaya sinusubukan lang niya kung isa ka rin ba sa mga yun. Kaya wag mong habulin. Wag mong pilitin. Tumigil ka sa kakatanong. Instead, ikaw ang magdala ng energy. Magkwento ka. Maging relax ka. Ipakita mong okay ka kahit hindi siya mag-effort agad. Kapag nakita niyang hindi mo kailangan ng validation niya para maging komportable, mapapansin ka niya. Dahil bihira ang mga taong ganon. At pang-apat, ang pinakadelikado, ang bitag. Pero kahit anong sagot mo, talo ka. Halimbawa, ginagamit mo ba ang ibang lines na yan sa ibang babae? Ilang babae na ba nakausap mo today? Anong totoong gusto mo sa akin? Mukhang simpleng tanong. Hindi. Test yan. Isang box. Kapag sumagot ka ng diretso, nahulog ka. Kaya ang sekreto, wag mong sagutin the way she expects. Example, ginagamit mo ba ang linya na yan sa lahat ng babae? Sagot mo, grabe, advance mo naman mag-isip. Kakastar pa lang natin mag-usap Boom, hindi ka na-trap. Naibalik mo ang frame. Or pwede rin, ano gusto mo sa akin? Sagot mo, hindi ko pa sure. Tinitignan ko pa kung worth it kang kausap. Biglang tabla. Hindi ikaw ang interviewer. Pareho kayong nag-assess. At doon mawawala ang power ng trap.
Tandaan mo to, lahat ng ego moves niya, madalas papasok sa apat na to. Insulto, superior, pader, at bitag. At ang totoo, hindi ego niya ang tunay na problema, kundi yung reaction mo. Kapag kontrolado mong sarili mo, wala siyang psychological game na uubra. Kaya simula ngayon, huwag kang matakot sa ego. Tignan mo lang kung ano talaga siya. Isang ilusyon na nawawalan ng kapangyarihan kapag hindi mo pinaniniwalaan. At kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng content, isubscribe niyo na ang ating YouTube channel na Hidden Truth PH. Maraming salamat sa inyong panonood.